Kumusta ang mga pananim natin, Domeng? Hindi ba yun nasalanta ng bagyo? Hindi naman ganong nasira ang mga pananim nating gulay. Nakita ko na hanggang dulo. May bebenta pa rin natin ang mga yun sa mataas na presyo. Ay, mabuti naman kung ganon. Maswerte tayo kumpara sa ibang mga magsasaka sa lugar natin. Nakita ko kanina na sinalanta ng husto mga pananim nila. Sigurado na ang kanilang pagkalugi. Mabuti nga sa kanila. Ngayon tayo lang ang may magandang ani. Wala tayong kaagaw sa mamamakyaw ng mga gulay. Nasa atin talaga ang swerte. Oo nga. Parang gusto kong lumabas para makita ang pagkadismaya ng mga kababaryo natin. Siya nga pala, nakasalubong ko si Ruben kanina. Ha? Talaga? Nagkausap ba kayo? Hindi, may mga kasama siya kanina. Kahit nasa iisang baryo lang tayo, bihira ang pagkakataon na makasalubong natin siya. Hindi ko alam kung tayo ba ang umiiwas o siya. Sigurado na hindi pa yung nakakalimut sa nangyari noon. Huwag mong kakalimutan siya ang may malaking atraso sa atin at ang asawa niya. Alam kong gusto pa rin niya makaganti sa akin. Lagi naman akong handa kung sakali. Balita ko rin magaling na siyang manggagamot. Namana niya yun sa namayapa niyang ama. Nakarating nga yan sa akin. Di ba meron siyang nakababatang kapatid? Nasa na kaya yun? Taga Maynila lang ng pangasawa nun. Malamang doon siya nakatira. Wala naman akong balita kung dumadalaw siya rito sa lugar natin. Mabuti pang doon na lang siya habang buhay para hindi siya mahawa sa kamalasan ng kapatid niya. Kilala ang mag-asawang Domeng at Luding sa lugar namin dahil sa isang ektaryang taniman ng mga gulay. Maliban doon, kilala rin sila sa pagiging madamot at magaspang ang ugali. Di bali na mabulok ang pananim nila basta hindi sila magbibigay sa kapwa nila. Pinangingilagan din sila ng mga residente. Dahil sa mga kumakalat na kwento tungkol sa kanilang mag-asawa na hindi naman mapatunayan kung totoo nga. Pagkatapos ng isang buwan, nakabuo na rin ako ng desisyon. Uuwi na ako sa probinsya para doon magbagong buhay. Habang nagmumuni-muning mag-isa, may kumatok sa pinto. Dahil sa pag-aakalang kapitbahay, agad ko yung binuksan. At bumungad sa akin si Gail. Bakit dala mo ulit ang mga gamit mo? Huwag mong sabihin na pinalayas ka ng ama mo. Hindi po, Nay. Ako ang kusang umalis sa poder nila. Bakit? Akala ko ba mas gusto mo sa ama mo dahil mas kaya niyang ibigay ang pangangailangan mo? Kasi, Nay, napag-isip-isip ko na hindi yun ang magpapasaya sa akin . Oh, talaga? Kaya pala isang buwan kang hindi man lang nagparamdam sa akin. Sorry po, Nay. Ang totoo niyan, si Tita Claudia. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yan dito sa bahay. Ayaw po ng bagong kinakasama ni Itay na tumawag ako o magkaroon ng komunikasyon sa inyo. Iyon din po ang gusto ni Itay. Ang kapal din talaga ng mga mukha nila. Nagawa na nga nila akong lokohin . Gusto pa nilang putulin mo na ang ugnayan sa akin. Ibang klase rin kabit. Pati ang tatay mo nahawa na rin sa ugali ng babae niya. Hayaan na lang po natin sila. Ang ibig bang sabihin niyan ako ang pinipili mo, anak? Opo, Nay. Alam ko naman po na makakaya natin kahit wala na si Itay sa tabi natin. Iba pa rin kasi kapag buo ang pamilya. Mabuti doon sa tatay mo, meron kang maituturing na pangalawang ina sa katauhan ng kabit niya. Hindi naman po totoong mabait ang bago niyang kinakasama . Ano ang ibig mong sabihin? Mabait lang po siya kapag nakaharap si Itay. Kapag kami lang dalawa, ginagawa niya akong utusan. Ganon? Bakit hindi mo sinusumbong sa tatay mo? Sabi niya po kasi wag akong magsusumbong dahil palalayasin niya ako. Tsaka naisip ko na baka hindi rin maniwala sa akin si Itay. Ipagpapalit rin lang ako ng ama mo sa babae pang yon. Sigurado ako, walang alam sa gawaing bahay at pagluluto yun, ano? Wala nga po, kaya nga ako ang inuutusan niya . Hindi rin po totoo na balak nila akong pag-aralin. Sa kanya pa nga lang po ubos na ang sahod ni Itay. Nagpaalam ka ba sa tatay mo na uuwi ka sa akin? Hindi na po. Bahala na pong magpaliwanag ang kabit niya sa kanya. Kaya lang anak, may iba na rin kasi akong plano. Ano pong plano niyo? Balak ko sanang umuwi sa probinsya natin. Bakit naman po? Nawala na kasi ako ng ganang tumira dito sa Maynila . Gusto ko na umuwi sa amin. Doon ko gustong tumanda.
Nay, paano po ko? Pwede ka naman sumama sa akin. Pero kung gusto mong dumito, hahayaan naman kita. Sasama na lang po ako sa inyo, Nay. Ayokong maiwan dito mag-isa. Gusto ko rin pong makarating sa probinsya nyo. Hindi po ba nandun ang kapatid nyo? Ah, oo. Ang Tiyo Ruben mo. Kailan nyo po planong umuwi? Sa 1 linggo na. Muntik ko na pala kayong hindi abutan. Balak naman kitang puntahan sa bahay ng ama mo para magpaalam. Mabuti na rin na nandito ka na. Hindi ko rin kasi kayang mawalay sa iyo ng matagal. Nagtampo nga ako dahil 1 buwan kang hindi nagpaparamdam sa akin. Sorry po, Nay. Nagkamali po ako ng desisyon na sumama kay Itay. Sigurado na susugod dito ang ama mo oras na malaman niyang umuwi ka dito sa akin. Kahit po anong gawin niya, hindi na ako sasama sa kanya. Kinabukasan nga maaga pa lang pumunta na sa bahay ang dati kong asawa. Nag-usap muna kami bago niya kinausap ang aking anak. Sa huli, hindi rin naman niya nakumbinsi si Gail na sumama sa kanya. Nangako naman ng ama na padadalhan na lang siya para makapag-aral. Hanggang umalis ang ama ni Gail, hindi na ako lumabas ng kwarto. Nakaalis na ba ang ama mo? Opo, Nay. Kung magbago daw ang isip ko, bukas daw ang bahay nila anumang oras. Sinabi mo ba ang dahilan kung bakit ka umalis? Opo. Gaya ng inaasahan, hindi po siya naniwala. Ipinagpipilitan niya talaga na mabait ang bago niya. Tapos gusto pa niyang pabalikin ka sa poder nila. Baka kahit nakikita na niyang inaapi ka, hindi pa rin siya maniwala. Yun na nga po eh. Baliw na baliw nga siya sa babae niya. Sana lang kapag nagkasakit siya at hindi na makatrabaho, alagaan pa rin siya nito. Hindi po kaya nagayuma ang Itay? Sa tanda niyang yon, tatablan pa ba siya ng gayuma? Ginusto rin niya talaga. Alam ko po na nasasaktan pa rin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman po ako eh. Hindi ko na kayo iiwan. Salamat anak. Sa totoo lang, kahit pinayagan kita na sumama sa ama mo noon, nalungkot pa rin ako syempre. Mas masakit pa sa pagtataksil ng ama mo sa akin. Hindi na po ulit mangyayari yun. Kaya nga po sasama na ako sa inyo sa probinsya eh. Ay, hindi kaya manibago ka sa pagtira doon. Hindi naman siguro sa taas ng bundok ang titirhan natin sa inyo. O di kaya sa loob ng gubat. Hindi naman. Kaya lang, malayo sa nakagisnan mong buhay. Ayos lang po yun, Nay. Ang importante sa akin, magkasama tayo. May mga eskwelahan rin naman sa bayan. Makakapag-aral ka pa rin naman. Kailangan mo nga lang mag-dorm dahil malayo rin kung mag-uuwian ka. Tsaka na lang po tayo magplano kapag nandun na tayo. Oo nga. Total naman wala na tayong gagawing mahalaga dito. Siguro nga mas mabuti pang umuwi na tayo ng mas maaga. Kung yun po ang tingin yung mas makakabuti. Nagpasya kami ng anak ko na sa makalawa na ng madaling araw umalis. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang pag-iisip ba o dahil sa pagod na rin kaya nanaginip ako ng masama ng gabing yun. Hinahabol daw kami ng anak ko ng isang matandang bruha at balak kaming lutuin sa kumukulo nitong kawa. Nagising ako sa malalakas na yugyug sa balikat ko. Bahagya ko pang naitulak si Gail nang magising ako. Ayos lang po ba kayo? Gail, anong ginagawa mo dito? Narinig ko po kayong sumisigaw eh, kaya pumasok ako dito. Ano po bang napanaginipan nyo? Hindi ko na maalala eh. Anong oras na ba? 3:00 na po ng madaling araw. Hindi na siguro ako makakatulog nito. Pupunta na lang ako sa kusina. Matulog ka muna, maaga pa naman. Sasamahan ko na lang po kayo. Hindi na rin po ako makakatulog eh. O sige, maya-maya lang naman ng kaunti dadaan na yung nagpapandesal. Abangan mo at mag-iinit lang ako ng tubig. Nay, alam na po ba ng kapatid nyo na uuwi tayo? Oo anak, pero hindi lang alam ni kuya kung kailan. May pamilya na rin po ba siya? May asawa siya pero namatay sa panganganak kasama ng bagong silang nilang anak. Hindi na po ba siya ulit nag-asawa? Hindi na. Itinuon na lang niya ang panahon sa panggagamot. Isa siyang albularyo? Oo, namana niya yon sa aming ama. Kayo po ba marunong din manggamot, Nay? Nako hindi anak, ang Tiyo Ruben mo lang.
Nay, kapag nandun na po tayo, ano po ang gagawin nyo? Ang ibig ko pong sabihin magtatrabaho po ba kayo? Marami naman akong pwedeng pasukan doon. Yun nga lang, puro sa lupa. Pwede naman na tulungan ko na lang si kuya sa maliit naming sakahan. Pangunahing hanap buhay kasi doon, pagsasaka. Ganon po ba? Ano, ayaw mo na bang sumama sa akin pa uwi? Nagbago na bang isip mo? Hindi po Sasama po ako sa inyo. Harangan man ako ng sibat. Ikaw talaga. Oh, naran na yung pandesal, narinig ko na. Bumili ka na at yun na lang ang almusal natin. Dumating ang araw ng pag-alis namin ni Gail. Nagliliwanag pa lang nasa terminal na kami. Dahil parehong walang tulog, sa bus na lang kami natulog habang bumabiyahe. Parang nanibago rin ang katawan ko sa haba ng biyahe. Nangawid din ako dahil sa tagal ng pagkakaupo. Papasok na kami nun sa baryo namin nang mapansin ko ang pagkamangha ni Gail sa tanawin. Kitang-kita din sa mga mata niya ang paghanga na hindi ko inaasahan sa kanya. Bigla kong may naalala. Pero bigla ko rin yun inalis sa isipan ko. Pagdating sa bahay, mainit naman kaming sinalubong ng mga kamag-anak namin at ni Kuya Ruben. Maligayang pagbabalik sa iyo, Gail. Salamat po, Chong, sa mainit niyong pagtanggap sa amin. Magpahinga na muna kayo ng nanay mo, ha? Maghahanda lang ako ng tanghalian natin. Sige po. Almira, masaya ako na bumalik ka kasama ng anak mo. Ganon din ako, kuya. Tutulungan na kita sa paghahanda ng tanghalian natin. Huwag na. Alam ko na pagod ka sa biyahe. Siguradong nanibago ka. Oo nga Nangawit ang balakang ko sa tagal ng pagkakaupo. Tsaka may edad na rin ako kaya siguro hindi na makatagal sa pagkakaupo. Hoy, maiwan ko muna kayo. Huhulihin ko lang ang isa sa mga alaga kong manok para pang-ulam. Oh, tumahimik ka na riyan, anak. Nagtataka lang po ako sa sinabi ni Tio Ruben. Bakit sinabi niya na maligayang pagbabalik sa akin? Ito pa lang naman ang unang beses kong nakarating dito Baka nagkamali lang siya ng pagkakasambit kanina. Huwag mo nalang pansinin. Baka nga po. Halika na muna sa magiging silid natin. 2 lang pala ang kwarto sa bahay na ito. Hindi na rin siguro naisip ni kuya na ipagawa dahil mag-isa lang naman siya. Bahay pa ito ng mga magulang namin kaya kung mapapansin mo luma ang disenyo. Nung makita ko nga po itong bahay niyo, pakiramdam ko, bumalik ako nung unang panahon. Kamukha po kasi ang bahay niyo sa mga picture sa libro Oo nga. Sana hindi pa ito masira. Pero alam ko, matibay ang mga kahoy na ginamit sa paggawa nito. Nay, yung nadaanan natin na malawak na taniman ng gulay, kilala niyo po kung sino ang may-ari? Ang ganda kasi parang kumikinang ang mga pananim nilang gulay sa ilalim ng sikat ng araw. Halatang alagang-alaga nila ang mga pananim nila. Sa pagkakaalam ko sa mag-asawang Domeng at Luding ang taniman na yon, sila ang may malawak na sakahan dito at alam ng marami kung gaano kaganda ang kanilang naaani ng mga gulay. May mga panahon nga na pinipeste ang pananim ng iba pero hindi ang kanila na ipinagtataka ng marami. Baka po may ginagamit sila para sa mga pananim nila. Siguro, wala naman nakakaalam dahil ilagsak nila ang mga tao. Maliban kasi sa masungit ang mga yon, madadamot din sila. Paano po sila naging madamot? Kahit na mabubulok na ang mga gulay nila, hindi pa rin sila mamimigay. May mga tao palang katulad nila. Oo naman, kaya ikaw, iwasan mo na mapagawi sa taniman nila. Kahit hindi niyo po sabihin yan, iiwasan ko po talagang pumunta doon. Ayoko naman po na magkaproblema kayo. Salamat anak ha. Lagi na lang ang kapakanan kong iniisip mo. Napansin ko rin, mas bumait ka pagkatapos mo manggaling sa bahay ng itay mo at nung kabit niya. Marami lang po akong natutunan habang nandun ako. Iba pa rin po pala kapag mismong nanay ang kasama. Dati po, naiinis ako sa inyo dahil wala na kayong ginawa kundi sermonan ako sa mga ginagawa ko. Yun pala, para lang sa kabutihan ko. At saka, yung hindi ko po naranasan sa inyo, doon ko naranasan sa bago ng itay.
Sabi ko naman sa'yo, iba kapag nasa ibang bahay ka. Ikaw lang ang kailangang makisama. Parang ngayon ko po nararamdaman ng pagod. Hihiga po muna ako O sige, mahiga ka na lang muna dito ha. Hindi naman ako inaantok. Tutulungan ko muna ang Tio Ruben mo. Mamaya na lang natin ayusin ang mga gamit. Iniwan ko na sa kwarto si Gail. Hinanap ko si Kuya sa likod ng bahay. Nandun din pala ang pamangkin naming lalaki na mas matanda kay Gail ng ilang taon. Ang binata nagtatanggal ng balahibo ng manok. Oh, akala ko nagpapahinga ka. Si Gail lang ang inaantok. Ako naman mahabang itinulog ko sa bus. Nawala na rin naman ang pagod ko. Talaga bang hindi na kayo magkakabalikang mag-asawa? Naku kuya, malabo na at meron na siyang kinakasama. Pwedeng may ginawa sa kanya yung babae para mapaibig ang asawa mo. Sabi nga ni Gail, baka daw ginayuma ang ama niya. Pero hindi naman ako naniniwala. Ginusto rin yun ni Aurelio. Ay siya, hindi na kita pipilitin pa kung yan ang tingin mo. Salamat nga pala kuya at tinanggap mo kami dito mag-ina. Huwag ka mag-alala. Maghahanap buhay rin ako para hindi kami maging pabigat sa iyo. Tutulungan kita sa sakahan natin. Ano ka ba? Kahit kailan hindi kayo magiging pabigat sa akin. Natutuwa nga ako at bumalik na kayo. Tungkol naman sa lupa natin, mas maigi siguro na ibang trabaho na lang ang hanapin mo. Bakit naman? Huwag mong sabihin na ibinenta mo ng lupa natin. Hindi ko yung gagawin ang hindi ko pinapaalam sa iyo. Bakit nga kuya? Sumama ka sa akin. Meron akong ipakikita sa iyo. Nauna naglakad si Kuya Ruben, sumunod naman ako sa kanya. Hanggang marating namin ng lupang sakahan na pamana ng mga magulang namin. Nang makita ang lupa namin, hindi ko na napigilan na magtaka. Wala kasi ni isang nakatanim. Nagmistula yung disyerto. Anong nangyari sa lupa natin? Ay, ilang taon ng ganyan ang lupa natin. Para bang isinumpa. Kalaunan, namamatay ang lahat ng tinatanim ko. Ilang beses ko nang sinubukang magtanim pero lagi lang hindi umaabot sa anihan. Malaking pera na rin na nalulugi sa akin kaya tinigil ko na muna. Magaling ka namang magsasaka kaya nakapagtataka nga. Samantalang mataba naman ang lupa natin noon. Alam ko na may kinalaman ng mag-asawang yon kung bakit nagkaganito ang lupa natin. Kaya nga lang, wala akong ebidensya. Baka ako pa ang mapasama kung kukumprontahin ko sila. Tuso din ang mag-asawang yon kuya. Mahirap na silang kalabanin. Naniniwala ako na balang araw, matatanggal din ang maskara nila at malalaman ng mga tao ang tunay nilang katauhan. Napakatagal ng panahon, pero wala pa rin nakakatuklas sa tunay nilang pagkatao. Ayokong isipin na mawawala tayo sa mundong ito na... Huwag mong sabihin yan, Almira. Hindi ako mamamatay na hindi na ibubunyag ang matagal na nilang lihim. Igaganti ko pa ang asawa ko sa kanila. Ngayong nandito na ako, lagi akong nasa tabi mo kuya. Susuportahan kita sa lahat ng plano mo. Salamat sa iyo. Alam ko na maaasahan kita at lahat ng kamag-anak natin. Kuya, ipaalam ba natin kay Gail ang totoong pagkatao niya? Huwag na muna sa ngayon. Magsabi ka lang kung kailan ka nahanda. Mabait na bata si Gail at sa edad niyang 20, malawak ng pangunawa niya sa maraming bagay. Hindi rin siya katulad ng ibang kabataan na lahat ng nakikita sa mga social media gustong gayahin at makipagsabayan. Nakikita ko ngayon sa kanya. Salamat sa paghubog para maging mabuting tao si Gail. Bago kami bumalik sa bahay, muli kong inilibot ang paningin ko sa lupa namin. Naroon ang pagkadismaya. Pero wala na akong magagawa sa problemang yun. Nang kakain na kami ng tanghalian, ginising ko na si Gail. Pinagsaluhan naming tatlo ang masaganang tanghalian ng araw na yun. 1 linggo na kaming naroon nang maisipan ko magluto ng kakanin at saka ibenta. Natutunan ko ang pagluluto noon nung buhay pa ang aming ina. Katatapos ko lang noon magluto nang dumating naman si Kuya galing sa panggagamot. Kumusta ang pasyente mo?
Magaling na siya. Mabuti na agapan. Anong naging sakit niya? May kumukulam daw kay Darwin. Ayaw pa ngang maniwala eh. Sinabihan ko lang mauubos ang pera niya pero hindi siya gagaling sa mga doktor. Mabuti na kumbinsi mo na magpagamot sa'yo. Ikinumbinsi siya ng nanay niya. Nahawa na kasi sa asawang taga-syudad kaya nag-iba bigla ang paniniwala. Sino kaya ang gumawa nun sa kanya? Ang matandang mag-asawa. Kararating lang ni Darwin dito kasama ng asawa. Siguro nakursunodahan lang ng mga yun. Hindi kaya ganun din ang gawin nila kay Gail kapag natsyempohan nilang makita? Hindi nila magagalaw si Gail. Lagi mong bilinan na huwag tatanggalin ng suot na kwintas. Yun ang magsisilbi niyang proteksyon. Oy, nasan nga pala siya? Kasama ng pamangkin nating si Lenlen, ipinadala ko yung isang bilaong suman kina Aling Diday. Mabuti natatandaan mo pa rin kung paano gumawa ng kakanin. Hindi na yun mawawala sa sistema ko. Abay, bata pa lang ako, dito na tayo binuhay ng inay. Ay, sa bagay nga. Nakakamiss din ang mga magulang natin. Oo nga. Tinirahan nga pala kita. Kumain ka muna. Hindi nagtagal dumating na rin si Gail. Malapit lang naman kasi ang bahay ni Aling Diday. Pinasamaan ko lang siya sa pamangkin namin para makabisado na sa susunod ng anak ko ang mga bahay na hahatiran niya kung sakali. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita na bitbit pa rin niya ang bilao ng kakanin. Oh, bakit dala mo pa rin yan? Wala bang tao doon? Nay, sabi po ni Aling Diday, nagastos daw niya yung pambayad sa order niyo. Ano? Pambihira naman ang matandang yun. Hindi pa rin pala nagbago. Bili niyo kasi, wag kong ibigay kung walang bayad kahit gusto niyang kunin. Kaya po ito, dala ko pa rin. Mabuti, hindi mo bibindigay. Kapag nagkataon, sayang ang pagod natin. Kilala ang matandang yon na hindi nagbabayad ng utang. Tapos siya pa ang galit. Paano po itong suman? Ay ilalako ko na lang. Ako na lang po, Nay. Kaya ko naman eh. Hindi mo naman kabisadong lugar natin eh. Hindi naman po ako lalayo eh. Dito lang ako sa mga bahayan. O sige, mabuti na nga rin siguro. Basta ba huwag kang lalayo, ha? Iwasan mo rin yung malawak na taniman ng mag-asawang matanda. Kapag natanaw mo na, bumalik ka na rito sa bahay. Opo, Chong. Tatandaan ko po ang sinabi niyo. Kahit nag-aalangan akong payagan ng anak ko, inalis ko na lang yun sa isipan ko. Darating din naman kasi ang araw na kailangan niya makabisado ang lugar namin. May tiwala din naman ako sa kanya na hindi niya susuwayin ang utos ko. Dahil sa kagustuhan ni Gail na maubos ang paninda, hindi na niya namalayang napalayo na siya. Namalayan na lang niya na malapit na siya sa malawak na taniman ng mag-asawa. Akmang babalik na sana siya nang may nagsalita. Ano ba yung tinitinda mo? Po? Kuwan po. Kakanin po. Parang ngayon lang yata kita nakita rito ah. Kadarating lang po namin ng nanay ko nung nakaraang linggo. Ganun ba? Lumapit ka sa akin. Huwag ka matakot at hindi naman ako nangangain eh. Gusto ko lang makita yung paninda mo. Sige po. Ito na lang po ang natira eh. Sige, bibilhin ko na lahat. Talaga po? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko nga po eh. Para makauwi na ako. Sige na, balutin mo na yan lahat at kukunin ko na. Ito na po. Maraming salamat po sa inyo. Umalis na rin agad ang anak ko pagkatapos makuha ang bayad. Dahil sa pagmamadali niya, hindi na niya napansin ang matiim na titig ng matandang babae habang nakasunod sa kanya ng tingin. Ilang sandali pa lumapit na ang asawa ng matandang babae na nagtataka dahil parang ipinako na siya sa kinatatayuan niya. Sinong kausap mo, Luding? Hindi ko kilala eh. Naglalako lang siya ng kakanin. Binili ko na lahat, bihira lang naman tayong makakain nito eh. Kanino kayang anak ang babaeng yun? Hindi ko alam. Pero sabi niya kadarating lang nila rito ng nanay niya. Baka taga-bayan o ibang lugar. Siguro nga. May iba nga pala ako. Magaling na si Darwin. Napagaling siya ni Ruben. Mahusay talaga siya gaya ng kanyang ama.
Dapat matinding karamdaman na lang ang ibinigay mo sa kanya eh. Matindi na nga ang orasyon na iginawad ko eh. Sadya lang talagang mahusay si Ruben kaya napagaling niya. Siguro naman ay magtatanda na si Darwin. Akala yata niya ay madadaan niya tayo sa paninindak niya eh. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Oo. Uuwi na ba tayo? Oo, madilim na naman ang langit eh. Ay, mabuti naman at umuulan na. Iba pa rin kapag tubig ulan ang dumidilig sa mga pananim natin. Hindi na sinagot ni Aling Luding ang asawa. Okupado na kasi ang isip niya ng anak kong si Gail. Samantala, masaya naman ang anak ko na umuwi sa amin bitbit ang wala ng lamang bilao. Nakaabang naman ako sa may pinto dahil hinihintay ko siyang dumating. Inay, nakaubos po ako ng paninda. Mabuti naman. Kanina pa kita hinihintay eh. Nag-aalala kasi ako na baka abutan ka ng ulan. Hanggang saan ka umabot sa paglalako mo? Bago po doon sa malawak na taniman ng mag-asawang sinasabi nyo. Ay, salamat naman at hindi ka umabot doon. Nay, maliban po sa pagiging madamot ng mag-asawa, ano pa po ba ang ugali nila? Pakiramdam ko kasi parang meron pa kayong hindi sinasabi. Mula pa noon, kilala na namin sila. May iba pa silang sekreto na kami lang ni Kuya Ruben ang nakakaalam. Ano pong sikreto na yun? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Sa ngayon, huwag ka na munang mag-usisa. Sige po. Sige na, magmerienda ka na muna sa kusina. Kakausapin ko lang ang Tiyo Ruben mo, ha? Iniwan ko na ang anak ko at saka tinungo ang likod bahay. Kung saan nabala si Kuya Ruben sa pagsasalansan ng mga panggatong. Tinulungan ko na siya para mapabilis ang ginagawa niya. Ay, salamat. Sakto, pumapatak na ang ulan. Dumating na ba si Gail? Oo, kararating lang niya. Masaya nga dahil nakaubos siya ng paninda. Baka malibang siya sa paglalako ng kakanin. Wala namang masama, basta hindi lang siya lalayo. Nag-uusisa na nga lang siya tungkol sa mag-asawa. Malakas kasi ang pakiramdam ng batang yun eh. Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Hindi ako pwedeng magsinungaling sa anak ko. Kaya sinabi ko na lang na tsaka ko nasasabihin sa kanya. Sa tingin ko, kuya, ikaw dapat ang magtapat sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong sabihin sa kanya. Nasa tabi mo naman ako lagi eh. May karapatan din naman si Gail na malaman na ikaw ang kanyang ama. Huwag na muna natin yung pag-usapan. Tara na sa loob. Naiiling na lang ako habang nakatingin kay Kuya Ruben na nauna nang pumasok sa loob. Sandali ko munang pinanood ang pagpatak ng ulan. Kasabay nun ang pag-aalala ko sa nakaraan kung paano napunta sa akin si Gail. Dahil sa araw-araw ang ulan, hindi makapaglako ng kakanin ng anak ko. Nililibang na lang niya ang sarili sa pagbabasa ng mga libro. Samantala dahil sobra-sobra ang ani ng mag-asawa, nabulok na lang ang mga gulay. Minsan isang pamilya nagpapaalam na kung pwede nilang kunin ang nabubulok na mga gulay. Binulyawan lamang sila ni Mang Dome. Hindi ko pinamimigay ang mga gulay na yan! Magselis na kayo dito! Wala akong pakialam kung nangihinayin ko sa mga gulay na nabubulok na! Umalis na kayo kung ayaw niyong ipahabol ko sa mga alaga kong aso! Natakot naman ang pamilya. Ang inay may karay-karay pang maliit na bata. Humahalakak naman si Aling Luding sa nakitang reaksyon ng mga to. Aliw na aliw talaga siya kapag meron nasisindak sa kanila. Pambihira talaga ang mga tao ngayon. Gusto lahat na lang hingin. Wala akong pakialam kung kahapon pa sila hindi kumakain. Hindi na natin problema yon. Kaya nga sa susunod pakawalan mo ang mga alaga natin para magbantay sa mga taniman. Napapansin ko kasi na marami ngayong dayo sa lugar natin Baka mamaya maulit na naman ng dati. Huwag ka mag-alala. Oras na magkamali sila ng pasok sa lupa natin, magiging pataba sila. Mukhang masaya kaya yata ngayon kahit may mga taong pasaway na nagpupunta dito sa atin. Malaki rin kasi ang pinagbentahan natin ng mga gulay Mabuti naman kung ganon. Teka nga lang, meron na namang mga pasaway na papunta rito. Mga bata naman. Napakakulit talaga ng mga ito.
Hayaan mo ang mga alaga natin ang humabol sa kanila nang magtanda sila. Magiging aral na sa kanila ito sa mga magulang nila. Kasalukuyan kaming kumakain noon nang may tumawag kay Kuya Ruben. Kailangan daw ang kapatid ko para gamutin ng 3 binatilyo. Agad namang sumama si Kuya at hindi na nakapagpaalam sa amin. Naiwan naman ang mga tanong sa isip namin kung ano ang nangyari sa mga binatilyong yon. Gabi na po, Nay. Wala pa rin si Chong. Oo nga. Iniisip ko nga baka malala ang nangyari sa 3 binatilyo na kailangan niyang gamutin. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Malalaman natin kapag nakauwi na si Kuya. Kung inaantok ka na, pwede ka naman na matulog. Ako na lang maghihintay. Hindi pa naman ako inaantok, Nay. Sasamahan ko na po kayo sa pag-aantay para hindi kayo mainip. May kumakatok po. Baka si Chong na yan. Ako na ang magbubukas ng pinto. Bago ko tanggalin ang pagkakalak ng seradura ng pinto, tinanong ko muna kung sino ang nasa labas. Nang masiguro kong si Kuya Ruben nga, pinagbuksan ko na siya. Napansin ko agad ang mga bakas ng dugo sa damit ni Kuya at pagkahapo sa mukha niya. Pasensya na kayo kung napuyat kayo sa paghihintay sa akin. Ayos lang, Kuya. Hindi pa naman kami inaantok ni Gail. Oh, kumusta ang 3 binatilyo? Malala ang isa sa kanila. Malalim kasi ang sugat niya sa tiyan. Hindi katulad sa 2 na sa may braso at binti lang. Ano bang nangyari sa kanila? Nilapa sila ng mga alagang aso ng mag-asawa. Ha? Paano nangyari yun? Ibig ko sabihin, ano bang ginagawa nila sa teritoryo ng mag-asawang yun? Nangangalakal lang naman ang 3 binatilyo. Malayo naman daw sila sa lupa ng mag-asawa. Kaya gano'n na lang daw ang gulat nila nang bigla na lang sumulpot yung 3 malalaking aso at hinabol sila. Siguradong sinadya yun ng 2 matanda na yon. Ang sama talaga nila. Hindi na sila naawa sa mga bata. Kanina sinugod ng mga kamag-anak ng 3 ang kanilang bahay. Ang sabi daw sa kanila, gusto daw magnakaw ng 3 binatilyo na tinanggi naman ang 2. Pinupulot lang daw nila ang mga basyo ng bote sa daan para ibenta. Mas naniniwala ako sa mga bata. Kilala sila na likas na mababait at masisipag sa pag-aaral. Naaawa ako sa mga batang yon. Kung meron lang sana akong may tutulong sa kanila. Kailangan nila ng dasal. Lalo na si Carl na malala ang lagay. Chong, bakit hindi pa po sila dalhin sa ospital? Malala na po pala ang lagay ng isa sa kanila. Lalo lang mapapasama kung dadalhin sa ospital ang mga binatilyo. Bakit naman po, Chong? Ay, mahirap ipaliwanag, Iha. Gail, mabuti pa matulog ka na. Tsaka ko na lang ipaliliwanag sa iyong lahat ng gusto mong itanong. Kuya, madalas ba mangyari ang ganito? Ngayon lang ulit. Marami na kasi mga dayo dito, kaya hindi nila alam ang tungkol sa mag-asawang yun. Mali yatang umuwi kami dito ni Gail. Huwag mong sabihin yan. Matagal na rin naman ako nangulila sa anak ko. Gusto ko rin siya makasama. Ay, pasensya ka na, Kuya. Kung nakapagsalita ako ng ganun. Naiintindihan naman kita. Nag-aalala ka lang kay Gail. Sige na, matulog ka na at magpapahinga na rin ako. Kinabukasan hindi ko na nagisnan si Kuya. Sa pag-aakala kong baka binalikan niya ang mga binatilyo, hindi naman ako nag-alala. Lingid sa akin, pinuntahan ni Kuya Ruben ang mag-asawa. Anong ginagawa mo rito, Ruben? Sino ka mo nandito? Ang mortal nating kaaway. Narito sa teritoryo natin. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Sagad na hanggang buto ang kasamaan ninyong mag-asawa, ha? Pati mga bata, nagawa ninyong ipahabol sa mga alaga ninyo. Gusto nila kami pagnakawan eh. Kaya hinabol sila ng mga aso namin. Sinungaling! Ano ka mo? Ilagay mo sa lugar ng tapang mo. Baka nakakalimutan mo kung nasan ka. Hindi ko nakakalimutan. Hindi ko lang maatim na pati mga inosenteng bata sinaktan ninyo. Ay, pagsabihan mo mga kababaryo mo na huwag gambalain ang pananahimik namin. Kayo ang gumagambala sa katahimikan ng mga taga rito. Mula nang dumating kayo. Kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na.
Gagawin ko lahat para mapaalis kayo sa baryo namin. Mga salot kayo! Teka nga lang. Gusto mo yata masakmal ng mga alaga namin. Hindi ako natatakot sa mga alaga ninyo. Sige, ilabas mo sila! Nakakapanibago ang pinapakita mong katapangan, Ruben. Talaga bang hinahamon mo na kami, ha? Baka gusto mo na rin sumunod sa mag-ina mo. Bago ako sumunod sa kanila, sisiguruhin ko na kayo muna ang mawawala. Talagang... Hayaan mo na lang siya. Iniwanan pa ng matatalim na sulyap ni Kuya Ruben ang mag-asawa bago naglakad palayo. Natitigilan naman ang dalawa at hindi maganda ang kutob sa pagpunta na yun ni Kuya. Nababaliw niya ata ang Ruben na yun para pumunta rito. May pinaplano siya. Hindi ko lang maisip kung ano. Talasan mo ang pakiramdam mo, baka bumalik siya sa mga susunod na araw. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Siya nga pala. Naalala mo yung dalagang binilhan mo ng kakanin? Anak pala yun ni Almira. Bumalik na sila rito. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng yun eh. Pero bakit hindi ka mukha ni Almira? Mas hawig nga yung bata ka eh. Hindi kaya... Nung gabi, lihim na bumalik ulit si Kuya Ruben sa bahay ng mag-asawa. Pakubli-kubli siya sa mga pananim para hindi siya makita. Natanaw naman niya ang mga alaga nilang aso. Nang masigurong tulog na ang mag-asawa, tsaka niya inilabas ang sariwang karne na tumutulo pa ang dugo. Agad naman yung naamoy ng mga aso at saka sinundan ng amoy. Sige, lumapit kayo. Dadaling ko kayo sa lugar kung saan kayo nararapat. Kahit nakita na siya, hindi man lang siya inangilan ng mga aso. Mas interesado sila sa dala niyang karne. Hanggang makalayo sa bahay at marating ang gubat, tsaka na lang ibinigay ni Kuya ang mga malalaking tipak ng karne na may pampatulog. Ilang sandali pa, isa-isa nang tumumba ang 3 aso. Ganyan nga, matulog kayo ng mahimbing. Hindi karapat-dapat mag-alaga ang mag-asawang yun ng mga aso. Ginagamit lang kayo para makapanakit ng tao. Kinabukasan, maagang bumangon si Mang Domeng. Nagtataka naman na hindi siya sinalubong ng mga alaga. Bigla naman siyang kinutuban ng hindi maganda. Hinanap niya ang mga yun pero ni bakas wala siyang makita. Para bang naglaho na lang basta ang mga alaga niya. Saan ka ba nagpunta ha? Namamaos ako sa kakatawag sa'yo mula kanina eh. Hinanap ko yung mga alaga nating aso eh. Mula kaninang umaga wala na sila eh. Baka nandyan lang sila umiikot sa taniman natin. Naikot ko na ang buong taniman natin ng gulay. Hindi ko sila makita. Namaos na nga rin ako sa katatawag pero hindi sila lumalapit. Kung nakalabas man sila, siguradong bumalik na sila. Alam ko na may nangyari sa kanila. Hanapin ko muna sila sa labas. Teka lang, Domeng. Delikado kung pupunta ka sa kabahayan. Talagang hindi na siya nagpapigil pa. Una muna naghanap si Mang Domeng sa gubat. Nang hindi makita doon ng mga alaga, tsaka naman siya nagtungo sa ibang panig ng baryo. Hanggang hindi na niya namalayan na nasa kabahayan na siya. Bahagya siyang natigilan nang makitang masama ang titig sa kanya ng mga taga ron. Imposible na mabuhay pa ang mga alaga ko kung nakarating sila rito. Baka mapag-initan ako. Kailangan ko na umalis. Akmang tatalikod na siya nang biglang may sumigaw sa likod niya. Isang galit na lalaki ang pasugod sa kanya habang may hawak na pamalo. Para siyang ipinako sa kinatatayuan niya hanggang makalapit ang lalaki. Ang ibang naron sumugod na rin sa kanya. Dahil marami ang umaatake sa kanya, hindi na niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Nagawa naman niyang makatakas pero bugbog sarado naman ang inabot niya. Domeng, ano nangyari sa'yo? Sino may kagagawan niyan sa'yo? Ang mga tao, sinugod nila ako. Galit na galit sila sa akin. Mga hayop sila. Ano karapatan nila para saktan ka, ha? Pagbabayad ng mga taong yun sa ginawa nila sa'yo.
Hindi ko kasi namalayan na nakarating na ako sa kabahayan. Huli na para makaiwas ako. Yung isang lalaking sumugod sa akin, ama ng isa sa mga binatilyong sinakbal ng alaga natin. Kasalanan din naman nila kung bakit nangyari yun sa mga anak nila eh. Hindi nila bantayan para hindi nakakarating sa mga lugar na bawal sila. Sa narinig ko kanina, patay na ang isa sa binatilyo. Wala akong pakialam kahit maubos pa sila. Maupo ka na muna dyan at kukunin ko lang ang mga gamot. Nag-aalala ako sa mga alaga natin. Baka may masama nang nangyari sa kanila. Huwag mo na silang intindihin kung patay na sila. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa mga hayop na yon. Pero Luding, matagal na natin silang alaga. Kahit papano'y kapamilya ng turing ko sa kanila. Itong tandaan mo, Domeng. Tayo lang ang magkapamilya. Parang baliwala lang sa'yo yung ilang taon ng pagsiservisyo ng mga alaga natin sa atin Pwede naman natin silang palitan kung gusto mo eh. Ayoko ng kapalit. Hahanapin ko pa rin sila kapag kaya ko na. Napahamak ka na nga dahil sa paghahanap sa kanila eh. Itutuloy mo pa rin talaga na hanapin sila. Titigil lamang ako kapag nakita ko mismo ng mga mata ko na wala na sila. Ay, bahala ka na nga. Ang tigas ng ulo mo. Nang sumunod na mga araw, sunod-sunod ang pagkakasakit ng mga tao. Mabuti na lang naroon si Kuya Ruben. Alam niyang kagagawan niyo ni Aling Luding. Dahil gusto nitong ipaghiganti ang asawa na binugbog ng mga tao. Mabuti pa kuya, magpahinga ka naman. Bumabagsak na ang katawan mo sa matinding pagod dahil sa panggagamot mo. Hindi ko pwedeng talikuran ng mga nangangailangan ng tulong ko. Kaya lang kuya, kalusugan mo naman ang nalalagay sa alanganin. Ayos lang, basta makatulong ako. At isa pa, hindi ako basta pababagsakin na matinding pagod lang. Kumain ka na muna kuya para makabawi ka ng lakas mo. Iniwan ko muna si Kuya Ruben at pinuntahan si Gail sa labas ng bahay. Naabutan ko siyang tulala at parang malalim ang iniisip. Kinalabit ko siya at bahagya pa siyang nagulat. Nakakagulat naman kayo, Nay. Natulala ka na kasi dyan. Nandito po kanina si Mang Domeng. Ha? Nasaan na siya? Umalis na po siya. Meron ba siyang sinabi sa'yo? Hinahanap po niya ang mga alaga niya. Bakit naman niya dito hahanapin? Hindi ko rin po alam eh. Pero sabi niya, alam niyang si Chong lang ang pwedeng gumawa nun. Nambintang pa talaga siya. Pasalamat siya at hindi akong nakausap niya, kundi makakarinig siya na maaanghang na salita sa akin. Nay, meron pa siyang sinabi eh. Kung hindi daw natin ilalabas ang mga alaga niya, matutulad daw tayong lahat sa mag-ina ni Chong. May kinalaman ba sila sa pagkamatay ng pamilya ni Tio Ruben? Ay, siguro wala namang masama kung pahapyaw mo nang malalaman ang nangyari noon. Sila nga ang pumatay sa asawa ni Kuya sa pamamagitan ng kulam. Talaga po? Kaya hanggat pwede, iwasan mo sila. Tara na sa loob ng bahay. Pinapasok ko muna si Gail sa kwarto namin. At saka ko binalikan si Kuya na tamilmil na kumakain sa kusina. Sinabi ko rin na nakausap ni Gail si Mang Domeng at hinahanap ang mga alaga niyang aso. Talagang pumunta pa siya rito? Magtapat ka nga, Kuya. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga alaga niyang aso? Oh, kinuha ko ang mga alaga nila para hindi na maulit ang nangyari sa mga binatilyo. Kaya pala sigurado siyang ikaw ang kumuha sa mga alaga niya. Nasaan ang mga aso? Pasalamat sila hindi ko pinatay ang mga alaga niya. Hindi nila kasalanan na ganoon ang kanilang ugali. Walang dapat sisihin kundi ang mga amo nila. Nasaan na nga ang mga aso kung hindi mo sila pinatay? Itinali ko muna sila pansamantala sa lupang pag-aari natin. Sa oras na malaman nila na ikaw ang nasa likod ng pagkawala ng mga alaga nila, siguradong gaganti ang mga yun. Hindi nila yun malalaman. Sa susunod na bumalik siya, huwag niyo nang haharapin. Ako na ang bahala sa kanya. Alam na pala ni Gail
ang tungkol sa pagkatao nila. Sinabi kasi ni Mang Doming na matutulad tayo sa mag-ina mo kung hindi ilalabas ang mga aso niya. Mabuti na rin sigurong malaman niya ang tungkol sa mag-asawang yon para maiwasan niya hanggat maaari. Balak ko na rin ipagtapat sa kanya kung ano ang tunay naming relasyon sa mga susunod na araw. Kahit anong pakiusap ni Aling Luding sa asawa na tigilan na ang paghahanap sa mga alaga nila, hindi niya mapasunod ng lalaki. Patuloy siya sa paghahanap sa mga yun araw-araw. Napabayaan na rin ni Mang Doming ang taniman nila na dahilan ng kanilang pagtatalong mag-asawa. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mo, ha? Hanggat hindi ko nakikita ang mga alaga natin. Mga hayop lang ang mga yun pero ang mga pananim natin ang pinagkukunan natin ng kabuhayan. Pinababayaan mo na dahil sa paghahanap mo sa mga yun. Hindi ko rin maaasikaso ang mga pananim natin kung sobrang pag-aalala ko. Kung hindi ka patitigil, gagamitan na kita ng orasyon. Sige, gawin mo. Basta ako gagawin ko rin ang gusto ko. Paano kung pinatay na sila ng mga tao para makaganti sa atin? Nararamdaman ko na buhay pa sila. Kaya hahanapin ko sila kahit na anong mangyari. Ang tigas talaga ng ulo mo, matanda ka. Kaya mo namang alagaan ang taniman natin. Kaya ikaw na muna ang bahala. Sige, gawin mo na ang gusto mo basta bumalik ka lang dito ng ligtas. Ilang araw na rin sinusundan ni Mang Doming ang kapatid ko. Malakas kasi ang kutob niya na may kinalaman si Kuya Ruben sa pagkawala ng mga alaga niya. Isang araw nagtaka matandang lalaki kung bakit imbis na tumuloy sa bahay si Kuya, sa lupa namin siya pumunta. Sa pagkakaalam kasi niya matagal nang hindi napapakinabangan ng lupang yun dahil inurasyonan ng asawa niya. Ganun na lang ang gulat ni Mang Doming na makita ang mga alaga na naroon at nakatali. Lingid sa kanya alam ng kapatid ko ang ginagawa niyang pagsunod. Sabi na nga ba ikaw ang kumuha sa mga alaga ko. Paano mo sila nadala rito? Pasalamat ka at dinala ko lang sila rito. Hindi kaya ng konsensya ko na patayin sila kahit malaki ang kasalanan nila. Ibalik mo sila sa akin kung ayaw mong dumanak muli ang dugo sa lupa mo. Hayop ka talaga. Pinaalala mo pa nangyari dito noon. Hanggang ngayon ba masakit pa rin ang pagkamatay ng mag-ina mo? Nangungulila ka pa rin sa kanila? Kung ayaw mong sapitin din ng kapatid mo at ng pamangkin mo ang nangyari sa mag-ina mo, ibalik mo sa akin ang mga alaga ko. Hindi mo na sila makukuha pa sa akin. Talagang hinahamon mo ako, ha? Dahil sa galit sinugod ni Mang Doming ang kapatid ko. Nagulat naman si Kuya Ruben sa lakas na ipinamalas ng matandang lalaki. Nabuwal sila at nagpambuno. Dahil masigit na malakas si Kuya kaysa sa kalaban, nagawa niyang isalya ang matanda. Hindi inaasahan ni Kuya na may patalim ito. At muli silang nagpambunong dalawa. Naagaw naman niya ang patalim at aksidente niya na itarak dito. Ganong eksena ang naabutan ko. Kuya! Almira, tulungan mo ko. Kailangan natin siyang magamot. Huwag kayong lalapit. Gagamutin lang kita. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag sanang matigas ang ulo mo, Mang Doming. Gusto ka lang naming tulungan. Hindi nasabi. Ruben, alagaan mo mga aso ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pumayag ka ng gamutin kita. Mang Doming! Bumalik po kayo! Saan siya nagpunta? Ang bilis niya nawala. Yung dugo sa lupa, Kuya. Sundan natin bago pa may makakita sa kanyang ibang tao. Sinundan namin ang mga patak ng dugo pero nawala na rin yun. Hinanapan namin siya sa paligid pero hindi na namin siya nakita. Lulugo-lugo kaming umuwi sa bahay. Sa tingin ko naman hindi ganun kalalim ang sugat niya. Kaya lang, baka maubusan siya ng dugo. Puntahan kaya natin siya sa bahay nila. Baka nakauwi na siya. Hindi pwede, Kuya. Baka lalo ka lang mapahamak. Hindi ko naman sinadya yung nangyari. Alam ko naman yun. Sinubukan naman natin na tulungan siya pero ayaw naman niya.
Sana naman ayos lang siya. Gusto kong gumanti, pero hindi sa paraan na mamamatay siya. Huwag na muna natin itong pag-usapan para hindi makahalata si Gail. Nang mga oras na yun, nag-aalala naman si Aling Luding sa asawa. Dahil madilim na, wala pa rin ito. Paro at parito na siya habang iniisip kung saan napadpad si Mang Domeng. Wala naman siyang matanungan ng mga tao dahil iniiwasan nga silang mag-asawa. Hanggang inabot na ng kinabukasan. Ang aga mo namang umalis ng bahay kanina. May balita ka ba? Wala eh. Nakita ko rin si Aling Luding. Mukhang hinahanap din niya ang asawa. Nakapagtataka namang bigla na lang siyang nawala. Naisip ko yung sinabi mo na hindi naman malala ang sugat niya. Hindi kaya nasa isang lugar lang siya at nagpapagaling? Ilag sa kanyang mga taga rito. Sino naman ang tutulong sa kanya? Tama ka dyan. Sumasakit tuloy ang ulo ko sa kakaisip. Hayaan na lang natin ang pangyayari. Hintayin na lang natin kung kailan siya lilitaw. Oo nga. Baka maganda rin itong senyales na mapaalis natin si Aling Luding sa baryo natin. Baka maisip niyang lumayo na lang ngayong wala na ang asawa niya. Naging matuli ng mga araw. Pinilit namin maging normal ang mga kilos namin. Para walang makahalata na meron kaming tinatago ni Kuya Ruben. Isang araw na galing ako sa paglalako ng kakanin, hindi ko inaasahang makakasalubong ko si Aling Luding. Matiim ang titig niya sa akin. May kailangan po ba kayo? Matagal ka ring nawala ah. Kumusta ka, Almira? Ayos lang naman po. Alam mo bang 1 linggo nang nawawala ang asawa kong si Domeng? Ganun po ba? Wala akong nababalitaan. Alam ko na may masamang nangyari sa kanya. Oras na malaman ko kung sino ang responsable sa pagkawala niya. Matindi ang magiging kabayaran. Bakit niyo po sa akin sinasabi yan? Walang may ibang motibo kundi kayong magkapatid lang. Una na wala ang mga alaga naming aso. Ngayon naman mismong si Domeng. Sana naman po, bago kayo magbintang, alamin niyo muna ang posibleng dahilan ng pagkawala ng asawa ninyo. Walang dahilan para bigla na lang siyang mawala. Subukan niyo pong hanapin sa ibang lugar. Huwag niyo na po akong gagambalain pa. Ah, siya nga pala. Maganda ang anak mo ah. Kaya lang bakit hindi mo yata siya kamukha? Mas kahawig niya ang namayapang asawa ng kapatid mo. Hindi lang basta magkahawig ah. Para silang pinagbiyak na bunga. Binabalaan ko po kayo. Huwag na huwag ninyong kakantiin ni dulo ng daliri ng anak ko. Bilang ina, kaya ko pong gawin ang lahat para maprotektahan lang ang anak ko. Ha! Sa tingin mo matatakot mo ko ha? Hindi po ako nananakot lang. Sinasabi ko lang ang pwede kong gawin. Sige po, Aling Luding. Hinihintay na kasi ako ng anak ko. Alam kong meron kang itinatago. Palalaman ko rin kung ano yun. Malayo-layo na ang nalalakad ko nang lumingon ako. Pero wala na sa kinatatayuan nito si Aling Luding. Mabuti na lang masama ang pakiramdam ni Gail dahil sa buwan ng dalaw. Kaya ako na lang ang naglako ng araw na yon. Pagdating sa bahay, sinilip ko lang ang anak ko sa kwarto at nakita ko nga natutulog siya. Ilang sandali pa dumating na si Kuya Ruben. Agad kong sinabi sa kanya ang pagtatagpo namin ni Aling Luding kanina habang pauwi ako. Sa tingin ko, Kuya, may alam na si Aling Luding tungkol sa pagkatao ni Gail. Natatakot ako na baka maunahan niya tayo sa pagsasabi sa kanya. Hinuhuli ka lang niya, kaya dapat kalmado ka lang kapag kaharap siya. Malaki kasi ang pagkakahawig ni Gail sa asawa mo, kaya siguro nagkahinala siya. Kukuha lang ako ng tiyempo at ipagtatapat ko na rin kay Gail ang lahat. Gawin na natin sa lalong madaling panahon. Nasaan ba si Gail? Masama ang pakiramdam niya. Nasa kwarto lang siya maghapon. Sabihan mo ko kapag nagising na siya. Dahil masama pa rin ang pakiramdam ni Gail, ipinagpaliban muna namin ng pakikipag-usap sa kanya. Kinabukasan naman maagang umalis si Kuya Ruben. Ako na nga din ang naglako ng kakanin dahil hindi pa rin maayos ang pakiramdam ng anak ko. Nang makaalis ako sa bahay, wala akong kaalam-alam na pupunta dun si Aling Luding.
Kasalukuyang nasa balkonahin nun si Gail at nagpapahangin. Ano pong kailangan nyo? Sa'yo ko may sadya, iha. Sa akin po? Ngayon ako nakakasiguro na anak ka ni na Ana at Ruben. Ho? Tama po bang narinig ko sa inyo? Oo, iha. Hindi mo tunay na magulang ang mga nakalakhan mo. Hindi mo tiyuhin si Ruben, kundi ama mo. Pero, hindi ko po maintindihan. Namatay ang tunay mong ina dahil sa panganganak sa'yo. Malamang ikaw ang sinisisi ng ama mo kaya ibinigay ka niya sa kinikilala mong ina. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Kailangan sa kanila ko mismo marinig ang sinasabi nyo. Sige, tanungin mo sila. Umalis na po kayo rito. Ayoko pong magkagulo dito sa bahay ng dahil sa inyo. Alam nyo na hindi kayo welcome sa bahay na to. Marami akong masasamang naririnig na ginagawa nyo. Siguro narinig mo kina Ruben at Almira, no? Kahit po yung ibang tao, hindi maganda ang sinasabi nila tungkol sa inyo. Sikat pala ako sa baryong to. Malayo pa lang natanaw ko na si Aling Luding na kausap ang anak ko. Kaya binilisan ko na ang mga hakbang ko para makalapit ako agad. Kulang na lang lumabas ang puso ko sa kinalalagyan nito dahil sa matinding kaba. Anong ginagawa mo dito, Aling Luding? Ang bilis mo namang umuwi, Almira. Naubos ba agad ang paninda mo, ha? Ang tanong ko ang sagutin nyo. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Itanong mo na lang sa anak mo kung ano ang napag-usapan namin. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Almira. Hindi habang buhay maitatago ang sekreto ninyo. Hayaan mo ako magpaliwanag, Sige, eh. maiwan ko na kayo Balak mag-ina, na ha? namin ipagtapat sa iyo ang Siguradong katotohanan. mahaba-haba din ang Humahanap lang kami ng pag-uusapan tiyempo. ninyo, eh. Gail, anak. Ano ang sinabi ng matandang yun sa'yo? Nay, totoo po bang hindi kayo ang Kapakanan tunay mo kong lang ina? ang iniisip niya. Si Chong at ang namatay niyang Inaalala asawang niya tunay kong mga na baka magulang? hindi ka niya mapalaki na maayos Diyos nun ko. dahil sa pagkawala ng tunay mong ina ng matandang yun. Natatakot din siya na baka balikan ka Kung ng ganun, mag-asawa. Kaya kahit totoo nga. masakit, ibinigay ka niya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan gawin yun ni Chong. Napakababaw pa rin ang dahilan na yun, Nay. Siguro para sa'yo ay mababaw na dahilan nun. Gail! Pero para sa isang Sandali lang, ama, anak. Mag-usap muna nakaligtasan tayo. mo lang ang iniisip. Hindi yun mababaw lang. Kung hindi pa nagpunta rito si Aling Luding, hindi ko pa malalaman ang itinatago niyo. Balak na nga naming ipagtapat sa'yo kahapon. Kaya lang nga masama pa rin ang pakiramdam mo. Maniwala ka, Gail. Hindi namin intensyon na lokohin ka. Walang intensyon. Pero ilang taon yung itinago. Iwan niyo muna ako. Gusto ko lang mapag-isa. Wala akong nagawa kundi pabayaan na muna si Gail. Buong maghapon lang siya nagkulong sa kwarto namin. Hanggang dumating si Kuya Ruben, hindi pa rin siya lumalabas. Ipinagtapat ko na rin na naunahan na kami ni Aling Luding sa pagsasabi ng katotohanan sa dalaga. Sa palagay ko, ginawa yun ni Aling Luding para gumante. Dahil may hinala siya na tayo ang nasa likod ng pagkawala ng asawa niya. Kakausapin ko si Gail. Gusto raw muna niya mapag-isa. Hayaan na lang muna natin siya. Mas naging komplikado pa tuloy. Wala naman akong ginusto kundi ang kaligtasan ng anak ko. Binigo ko si Ana na pangalagaan ng anak namin. Hindi yan totoo. Kung nasan man ngayon si Ate Ana, alam ko na masaya siya. Kapag natapos ang problema natin, babawi ako kay Gail. Pupunuan ko mga taon na hindi kami magkasama. Mabait ang anak mo, kuya. Naguguluhan lang siya ngayon, pero maiintindihan niya rin ang ginawa natin balang araw. Oh, alam ko naman yun. Maiba ako. May balita na ba kay Mang Doming? May sinabi ang pinsan ni Itay kanina na si Cholauro. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Alam mo naman na hindi normal ang pag-iisip niya. Ano bang sinabi niya?
May kamag-anak daw si Mang Doming sa kabilang baryo. Hindi kaya nandun siya. Anong ginagawa niya dun? Bakit hindi siya umuwi sa asawa niya? Hindi pa naman tayo sigurado sa bagay na yan. Pupunta ako doon para alamin. Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na lang? Baka abutin ka kasi ng gabi eh. Oh, sige. Pupuntahan ko na muna si Aling Luding para balaan. Alam ko na may iba siyang pinaplano. Nakatayo ako sa may bintana habang tinatanaw ang paglayo ni Kuya Ruben. Naramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Gail. Saan po pupunta si Chong? Pupuntahan niya si Aling Luding. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo. Nay, marami sana akong gustong itanong sa inyo. Sana po masagot niyo lahat. Sige, Iha. Sasagutin ko lahat. Bakit kinulam ni Aling Luding ang tunay kong ina? Nabanggit ko na sa'yo dati pa. May kadamutan ng mag-asawang yon. Noong mga panahong ipinagbubuntis ka ng nanay mo, gusto niya laging tinatanaw ang malawak na taniman ng mag-asawang yon. Tinangkarin niyang humingi ng gulay noon pero hindi siya binigyan. Doon nag-umpisa ang lahat. Minsan, may nawalang mga gulay daw sa taniman ng mag-asawa. Ang nanay mong pinagbintangan nila. Nag-umpisa noon, nagkasakit si Ate Ana hanggang sa kabuwanan niya na sa'yo. Dahil lang dun, kinulam nila ang tunay kong ina? Si Aling Luding ang mangkukulam. Sunod-sunuran lang sa kanya ang asawa. Gusto ka rin nilang saktan noon at bigyan ng sumpa. Mabuti na lang, mabilis mag-isip ang Kuya Ruben. Sinabi niyang namatay ka sa sinapupunan ng nanay mo bago ka pa isilang. Alam ba ni Itay ng asawa niyo na hindi niyo ako anak? Oo, magkasintahan pa lang kami noon. Ipinaako ka na sa amin ni Kuya kahit masakit, basta mailayo ka lang namin dito. Kung alam mo lang ang paghihirap ng ama mo, nang kunin ka namin. Sa palagay ko po, wala akong karapatang magalit sa inyong lahat. Lahat po kayo, minahal ako eh. Pasensya na, Naya, kung nagtampo man ako sa inyo. Mahigpit pang yumakap si Gail sa akin. Nangako pa siyang kakausapin na si Kuya na siyang tunay niyang ama. Samantala magkaharap naman si Aling Luding at Kuya ng mga oras na yon. Pareho nilang nararamdaman ang galit ng bawat isa. Siguro galit na sa'yo ang anak mo dahil sa ginawa mong paglilihim. Hindi mo ba talaga titigilan ang pamilya ko, ha? Sabihin mo muna kung nasa ang asawa ko para tigilan ko na kayo. Bakit hindi mo hanapin sa kamag-anak niya? Walang ibang kamag-anak si Domeng maliban sa akin. Kaya wag mo akong nililin lang. Alam ko na may kinalaman ka sa pagkawala niya. Kung ako sa'yo, sabihin mo na kung ayaw mo mapahamak ang anak mo. Subukan mong saktan ang anak ko, magsisisi ka. Baka gusto mong sumunod na sa asawa mo. Sinasabi ko na nga ba may kinalaman ka sa pagkawala ni Domeng? Nasaan ang katawan ng asawa ko? Sabihin mo na sa akin kung nasan siya. Wala kang malalaman sa akin. Kahit hindi ka umamin, alam ko may ginawa kang masama kay Domeng gaya sa mga alaga namin. Huling babala ko na ito sa'yo. Tigilan mo na ang pamilya ko. Wala ka ng kakampi ngayon, mag-isa ka na lang. Kung ayaw mong sugurin ka ng taong bayan dito, piliin mo na dapat ang maging mabuti. Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa akin kung anong dapat kong gawin. Lalo ka na! Nasa iyo na kung makikinig ka. Yun lang naman ang sinadya ko. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ni Aling Luding habang nakasunod ng tingin sa kapatid ko. Dahil sa pagkawala ng asawa, tuluyan na nitong napabayaan ang taniman nila. Kung dati luntian ang kapaligiran nila, ngayon wala nang kasigla-sigla ang buong taniman. Namatay na ang lahat ng mga pananim. Dasan ka na, Dome? Ano ba talaga ang totoong nangyari sa'yo? Sino ang tinutukoy ni Ruben na kamag-anak mo? Alam ko lahat sila tinalikuran mo para sa akin. Bumalik ka na sa akin. Nang makauwi si Kuya Ruben sa bahay, mahigpit siyang sinalubong ng yakap ni Gail. Napagtanto agad ng kapatid ko na tanggap na siya ng anak.
Parehong umiiyak ang mag-ama na magkalas sa pagkakayakap. Salamat anak. Napatawad mo na rin ako. Wala naman po kayong ginawang kasalanan sa akin eh. Siguradong matutuwa ang nanay mo nito. Gusto ko po sanang makita ang puntod ng tunay kong ina. Dadaling kita sa kanya sa mga susunod na araw. Ngayong okay na kayo mag-ama, matatahimik na rin tayo. Hanggat nariyan si Aling Luding, hindi tayo matatahimik at magiging masaya. Si Mang Domeng lang naman ang makakapagpatahimik sa kanya. Nasaan na nga kaya ang asawa niya? Hindi ko maintindihan. Kung buhay siya, bakit hindi siya nagpapakita? Kahit ako nahihiwagaan din sa nangyayari. Hanggat hindi siya nagpapakita, tayo ang pag-iisipan ng masama ng matandang babae na yon. Bukas ng umaga, aalis ako. Mag-iingat kayo ni Gail. Huwag ka na munang maglako bukas. Sige kuya, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Maaga pa lang umalis na si Kuya Ruben. Kami naman nanatili sa loob ng bahay. Sakay ng lumang jeep na tuntun ng kapatid ko ang maliit na sityo. Ayon sa napagtanungan niya, puro mahihirap lang ang mga naroon. At iilan lang ang naroon na pamilya. Natuon ang paningin niya sa isang kubo. May isang lalaki kasi na kahit nakatalikod pamilyar sa kanya. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglapit. Mang Domeng? Ha? Ruben? Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako natuntun sa lugar na ito? Nabanggit ng pinsan ni tatay na may kamag-anak ka rito. Noong una hindi ako naniniwala. Nagbabaka sakali lang naman ako. Si Lauro nagsabi sa'yo? Hindi ko alam na maaalala pa niya kahit tinakasan na siya ng bait. Sabihin mo nga, kayo ba may kagagawan kung bakit nasiraan ng bait ang pinsan ng itay? Si Luding may kagagawa ng lahat. Ginamitan niya si Lauro ng isang uri ng kulam na kung tawagan ay palipad hangin. Bakit niya ginawa sa tiyuhin ko ang bagay na yun? Natuklasan kasi ni Lauro ang pinakaiingatan na sikreto ni Luding. Kaya nga may kumalat na haka-haka tungkol sa kanya noon. Mabuti na lamang hindi lahat naniwala at kusa na lamang namatay ang balita tungkol sa pagiging mangkukulam niya. Lalo na nung unti-unting nasiraan ang bait ang tiyuhin mo. Ikaw, anong dahilan mo? Bakit mo pinagtataguan ang asawa mo? Alam mo bang ilang beses na siyang nagpunta sa bahay? Pauwi na sana ako nung gabing yun sa bahay. Pero habang nakasalubong ko ang mga anak kong sina Deli at Naldo, patagal na pala nila akong sinusubaybayan. Na magkaroon sila ng pagkakataon, isinama na nila ako. May mga anak ka? Oo, may una akong asawa. Namatay siya bago ko naging asawa si Luding. Magaling ka na naman ha. Bakit hindi mo pa siya binabalikan? Yun sana ang bala ko. Pero merong ipinagtapat sa akin ng mga anak ko. Kaya nagbago ang isip ko. Anong pinagtapat nila sa'yo? Hindi sa sakit namatay ang una kong asawa, kundi sa kulam. Binigyan lamang niya ng sakit yon hanggang mamatay para maangkin niya ako noon. Mahal ko si Luding. Pero hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Gusto ko rin makasama ang mga anak ko at apo sa mga huling taon ng buhay ko. Sa tingin ko, buo na ang pasya mo. Pero alam mo ba ang perwisyong gagawin niya sa pamilya ko? Patawarin mo ko, Ruben, kung wala akong magagawang tulong sa iyo. Ilang taon din akong naging masama. Mas masarap pa rin pala ang pakiramdam na maging mabuting tao. At isa pa, hindi na rin ako papayagan ng mga anak ko na bumalik pa o magpakita man lang kay Luding. Gusto ko na lamang napapaniwalain siya na patay na ako. Ano pa nga ba magagawa ko? Gusto mo nang magbago sa piling ng pamilya mo. Hindi na kita gagambalain pa. Masaya ako na nakita mo pa rin ang tuwid na daan. Natauhan na rin ako. Salamat sa mga anak ko. Pinagtangkaan rin pala ni Luding ang mga buhay nila. Kaya naman pinalabas siyang patay na sila. Ganun ba? Wala talagang tatalo sa kasamaan niya. Kaya nga kailangan mong ingatan ang pamilya mo. Paano? Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na buhay ka pa. Ruben, ang altar kung saan nag-oorasyon si Luding sa pinakalikod ng taniman ng mga mais. Baka balang araw ay makatulong yon. Salamat sa'yo. Tutuloy na ako.
Parang nabunutan ng tinik si Kuya Ruben sa nalaman. Sa wakas wala ng mga katanungan na naiwan sa kanyang isipan. Masaya rin siya dahil ang inaakala niyang masamang tao mas pinili pa rin magbago. Pagdating sa amin, naabutan niya si Aling Luding habang nakikipagtalo sa akin. Agad niyang iniharang ang sarili para matigil na ang matandang babae. Di ba't binalaan ko na kayo na wag na manggugulo ulit sa pamilya ko? Sa tingin mo basta-basta mo ako mapapasunod, ha? Parang baliw na ang matandang yan, kuya. Ikaw ang mababaliw oras na hindi niyo ilabas si Domenko. Tanggapin nyo na lang na wala na siya at hindi na babalik. Hindi! Ayoko! Pwes, wag nyo siyang hanapin dito. Kahit bali-balik na rin nyo pa ang bahay namin, hindi nyo siya makikita dito. May sinabi ka na kamag-anak ni Domeng. May alam ka ba na natitira niyang kapamilya? Sinabi ko lang yon dahil ayaw nyong tumigil. Pero wala akong alam sa bagay na yon. Dapat, kayo ang nakakaalam kung may pamilya pa ba ang asawa nyo. Sinasabi ko na sa'yo wala na siyang pamilya. Kaya imposible na may kumukup-kup sa kanya. Mas naniniwala ako na may ginawa kayong masama sa kanya. Kaya magtapat na kayo. Bago maubos ang pasensya ko sa inyo. Ako ang nauubos na ang pasensya sa inyo. Kapag hindi ka pa umalis, ipagkakalat ko sa lahat ang sikreto mo. Hindi lang yun ang gagawin ko. Hihikayatin ko rin sila na sugurin ang bahay mo hanggang mapalis ka namin sa baryong ito. Gawin mo! Nang malaman natin kung sino sa atin ang mas magaling. Isa-isa pa kaming tinapunan ng matalim na sulyap ni Aling Luding bago umalis. Nakahinga naman ako ng maluwag nung umalis na siya. At saka na kami pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman makapagsalita si Gail dahil sa matinding kaba. Huwag na kayong matakot. May palagay ako na hindi na siya babalik. Tay, Nay, bakit hindi na lang tayo umalis sa lugar na to? Sa Maynila na lang tayo. Sigurado, doon, hindi na tayo magugulo ni Aling Luding. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Gail. Hindi basta may iwan ni kuya ang buhay niya rito sa probinsya at hindi siya sanay sa syudad. Sa tingin ko, tama si Gail. Ha? Huwag mong sabihin, kuya, na... Kung para sa kaligtasan ng anak ko, handa muli akong magsakripisyo. Mas gugustuhin ko pa na hindi na tayo magkita kahit kailan. Bumalik na kayo sa Maynila. Hindi po, Tay. Hindi kami aalis kung hindi ka kasama. Pero anak... Buo na po ang pasya ko. Kung hindi po kayo sasama sa amin ng inay, sama-sama na lang po nating harapin si Aling Luding. Sang-ayon din ako sa sinabi ni Gail. Nang gabing yun habang tulog na ang dalaga, lumabas ako ng kwarto namin. Alam ko kasing gising pa ang kapatid ko ng mga oras na yon. Naabutan ko nga siya sa sala, habang nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa kadiliman ng gabi. Kuya, Oh, bakit hindi ka pa natutulog? gaya mo, hindi rin ako makatulog. Ano nga palang nangyari sa lakad mo kanina? Buhay pa nga si Mang Domeng. Ha? Talaga ba? Bakit hindi pa siya nagpapakita sa asawa niya? Wala na siyang balak na magpakita pa kay Aling Luding. Kasama na niya ang 2 anak at mga apo. Gusto niyang magbagong buhay. Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, may sarili pala siyang pamilya? Oo, si Aling Luding din ang may kagagawa ng maagang pagkamatay ng asawa niya. Kinulam niya rin yun? Ganun na nga. Pati ang mga anak ni Mang Domeng gusto niyang saktan noon. Kaya minabuti nilang palabasin. Napatay na rin sila. Dati, nagagalit ako kay Mang Domeng. Pero ngayon, awa nang nararamdaman ko sa kanya. Pareho tayo. Humanga rin ako dahil pinili niyang magbago. Habang may buhay talaga, may pagkakataon pa rin na magbago. Si Aling Luding kaya, kailan? Huwag na tayong umasa na magbabago pa siya. Sa bagay nga, ilang beses na siyang nagbanta sa atin eh. Sinabi mo ba kay Mang Domeng na tayo ang ginugulo ng asawa niya? Oo, kaya nga pinag-iisipan ko ang sinabi ni Gail. Ano ka mo? Kuya, kakayanin mo bang iwan ang bahay mo dito sa probinsya? Bakit hindi? Kung makakasama ko naman ang anak ko,
Sa bagay nga, hindi naman sa'yo bago ang Maynila. Doon ka nga pala nag-aral noon. Aalis na tayo sa baryo na ito sa lalong madaling panahon. Kaya humanda na kayo ni Gail. Pareho kami masaya ni Gail sa naging desisyon ng kanyang ama. Pero ilang araw na lang bago ang pag-alis namin biglang nagkasakit ang dalaga. Noon lang din namin napansin na nawawala ang kwintas niya na binigay ng ama para proteksyonan siya. Lingid sa amin, hawak na yun ni Aling Luding. Tingnan ko lang, Ruben, kung magagawa mo pang magmalaki sa akin pagkatapos ng gagawin ko sa anak mo. Sa kanya ko ay gaganti ang mga ginawa mo. Kinuha na ni Aling Luding ang aklat ng karunungang itim na pag-aari ng kanyang pamilya. Ilang henerasyon na rin nagpasalin-salin ng aklat na yon. Dahil walang anak, parang sa kanya na matatapos ang pagsasalin ng kapangyarihang itim ng kanyang mga ninuno. Tikman nyo, bagsik ng aking paghihigante. Lahat kayo pahihirapan ko. Kahit yun na lang ang huli kong gagawin dito sa lupa. Kahit hindi sabihin ni Kuya Ruben, alam kong may kumukulam kay Gail. Namanas na kasi ang kanyang buong katawan. Naglalagas din ang kanyang buhok at matindi ang pananakit ng ulo. May mga butlig na rin na tumubo sa balat niya. At katagalan naging sugat na yon na may malansang amoy. Kahit hindi mo sabihin, alam kong may kumukulam kay Gail at walang ibang gagawa nun kundi si Aling Luding. Hindi ako papayag na mawala din sa akin ang anak ko gaya ng inay niya. Anong gagawin natin? Huwag mo siyang iiwan. May kailangan lang akong puntahan. Pupuntahan mo ba si Aling Luding? Oo, kailangan matapos na ang ginagawa niya. Mag-iingat ka. Anak, gagaling ka. Pangako. Aalis muna ako ngayon, ha? Tay, wag po kayong umalis. Dito lang kayo. Nandito naman ang inay mo. Hindi ka niya iiwan. Kailangan ko lang umalis para gumaling ka na agad. Pangako, babalik agad ako. Mag-iingat po kayo. Oo, anak. Huwag kang susuko. Gagaling ka rin at pupunta na tayo ng Maynila para doon magbagong buhay. Opo, tay. Nang umalis si Kuya Ruben, nasa tabi lang ako ni Gail habang hawak ang kamay niya. Panay din ang dasal ko sa isip na kayanin niya ang nangyayari. Mabilis naman nakarating si Kuya sa bahay ni Aling Luding. Agad niyang hinanap ang altar na binanggit ni Mang Domeng. Naroon ang matandang babae at nag-oorasyon sa salitang Latin. Siguro naramdaman nito ang kanyang presensya kaya dahan-dahan nitong lumingon. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Paano mo natuntunan lugar na to? Si Domeng lang ang nakakaalam sa altar ko. Kung ganon, buhay siya. Tama ka. Siya nga nagturo sa akin. Nasaan ang asawa ko? Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Meron kang tinatago sa akin, no? Ang mabuti pa, sabihin mo na. Kahit patayin mo ko, wala kang makukuha sa akin. Mamamatay ka naman talaga eh. Sa ngayon, uunahin ko muna ang anak mo. Nandito ako para iligtas ang anak ko. At para tapusin na rin ang kasamaan mo. Hindi mo kaya. Dahil ikaw na rin ang nagpunta sa akin. Wala namang masama kung ikaw na ang uunahin ko. Gagawin kitang pataba sa lupa ko. Hindi ako matutulad sa iba mo pang biktima. Tingnan na lang natin. Merong ibinubulong si Aling Luding sa kapatid ko habang matalim ang pagkakatitig. Pero makalipas ang ilang sandali, walang epekto kay kuya ang ginagawa niya. Kaya tumigil siya sandali. Hindi ako tinatablan ng orasyon mo. Ano ka mo? Ito ang pakinggan mo. Natutunan ko to sa ama ko at ilang taong ko na ring inaral. Inumpisahan na ni kuya na bigkasin ang orasyon na galing sa aming ama. Nakakabingi naman ang epekto nun sa matandang babae. Hanggang hindi na niya napigilang mapatakip sa tenga.
Tama na! Ihinto mo yan! Maawa ka! Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Mas gusto ko pa rin na maging mabuti sa'yo. Huwag mo akong diktahan! Hindi ko kailangan ng kabutihan mo! Lalo na ng awa mo! Ikaw na rin ang pumili sa kapalaran mo. Sa ka pupunta? Huwag kang lumapit sa altar ko! Bitiwan mo ang aklat na yan! Magbabayad ka sa akin ng mahal! Ikaw ang magbabayad ng mahal. Susunugin ko ang aklat na ito para wala ka nang mapagkunan ng mga sumpa mo. Wag! Yan na lang ang natitirang alaala ng aking ina! Ibalik mo sa akin yan! Wag! Wag mo sunugin! Tapos na ang kasamaan mo. Wala ka ng aklat at altar. Anong ginawa mo? Hayop ka! Sumpain ka at ang pamilya mo! Wala ka ng kapangyarihan para manumpa ngayon. Ano nangyayari sa akin? Bakit biglang nangungulubot ang balat ko? Ganyan ka siguro katanda na. Dahil sa kaalaman mo sa itim na karunungan, nagagawa mong pigilin ang pagtanda mo. Ruben, tulungan mo akong makatayo. Hindi ko makaya ang sarili ko. Ito ang patpat. Gamitin mo kung paano makatayo muli. Ruben, huwag mo ko iwan dito. Tulungan mo kung makaalis dito. Ruben, maawa ka sa akin. Nagmistulang bingi si Kuya Ruben sa pagmamakaawa ni Aling Luding. Magaan na ang pakiramdam ng kapatid ko. Batid niya kasi na nabigyan na niya ng katarungan ng pagkamatay ng asawa niya. Pagdating sa bahay, naghihintay na kami sa kanya. Magaling na rin si Gail. Salamat sa Diyos at magaling ka na. Si Aling Luding, ano ang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Sinira ko lang ang kanyang aklat at altar. Salamat naman kung ganon. Kahit malaki ang kasalanan niya sa atin, ayoko pa rin na dungisan mo ang kamay mo ng dugo niya. Mabuti ang pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Kaya hindi ko magagawa ang iniisip mo, kahit gaano pa kalaki ang galit ko sa isang tao. Tay, ngayong wala na tayong problema kay Aling Luding, aalis pa rin ba tayo? Oo, anak. Mas gusto kong magbago sa ibang lugar. Kung ganun po itutuloy ko na ang ginagawa kong pagliligpit ng mga gamit. Sa wakas, matatahimik na rin tayo. Nabigyan mo na rin ng hustisya si Ate Ana. Muling nakipagkita ang kapatid ko kay Mang Dome. Inihatid niya kasi ang mga alaga nitong aso. Nalabis na ipinagtataka na matandang lalaki. Aalis na kami sa baryong ito. Walang mag-aalaga sa kanila kaya dinala ko na sila rito. Alam kong gugustuhin pa rin nila na ikaw ang makasama. Salamat sa paghatid mo sa kanila. Kumusta na pala si Luding? Wala na siyang kakayanan na mangkulam ulit. Nagawa kong sirain ang altar at aklat niya. Mas lalo siyang tumanda at halos hindi na makalakad. Nasa iyo kung babalikan mo pa siya. Hindi na. Masaya na ako kung nasan ako. Hangad ko ang tagumpay at kaligayahan niyo sa lugar na pupuntahan ninyo. Kinabukasan umalis na rin kami para harapin ang bagong bukas sa Maynila. Muling nakapag-aral si Gail ng sumunod na pasukan. Sa tulong ng dati kong asawa, nakapasok sa trabaho si Kuya Ruben sa pinapasukan nito. Magkahiwalay man kami ng asawa ko, tanggap ko na rin na hindi kami ang para sa isa't isa. Ang mahalaga para sa akin, malayo ang mga mahal ko sa buhay sa kapahamakan. At namumuhay kami ng simple at masaya. Wakas. Kumusta ang mga pananim natin, Dome?